Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon alamin natin ano ang he at she sa English. Paano gumawa ng English na mensahe gamit ang he at she. So alamin po natin. Okay po, umpisa na po natin. Bali, ang ibig sabihin po ng he at she, ito ay mga salita sa English na ginagamit kung gusto mo lang ituro at hindi pangalanan ang taong tinutukoy mo sa iyong mensahe. Ayun daw po. Katulad nitong makikita nyo sa drawing, itinuturo niya lang po yung tao. At habang itinuturo niya yung tao, ang salitang ginagamit niya ay hindi pangalan ng tao, kundi ibang salita. At yung ibang salita nga pong iyon ay itong he o kaya she. Okay? Bali, bali po, kapag mag-aaral ka ng English grammar, ang tawag sa mga salitang ito ay pronouns. Okay po? Ito pong mga salitang he at she sa English, sa English grammar, ang tawag po dyan ay pronouns. Okay? Pag yung salita mong ginagamit ay panturo lang, hindi mo pinapangalanan, ang tawag po ay pronouns. Okay? Kaya ito pong he at she ay pronouns. Ginagamit na panturo sa tao. Okay? Itong he at she. Okay, tingnan po natin yung pagkakaiba ng he sa she. Okay, ang ito po, he, ay ginagamit kung ang ituturo mong tao ay isang tao lang. Ibig sabihin, yung bilang ng tao na iyong paggagamitan ng salitang he ay dapat isa lang na tao. Okay, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi maramihan, isang tao lang. Yun ang senyales na pwede kang gumamit ng he. Isang tao lang ituturo mo. At ang kasarian ng taong iyon ay isang lalaki. So, ang ibig sabihin, pag ginamit mo ang he, isang tao lang yung tinuturo mo at ang kanyang kasarian o ang kanyang gender ay isang lalaki. Okay? Sa Tagalog, ang he ay alinman sa salitang siya o niya. Okay? Sa atin kasi, pag tinuro natin yung taong iyon na isang tao lang at lalaki siya o miski babae, ginagamitan natin ng siya o niya. Okay? Kaya ibig sabihin yung siya o niya, yan ang Tagalog na salita para sa salitang he. Pero, pag i-English natin yung siya o niya, tapos ang itinuturo natin ay isang tao lang at siya ay isang lalaki, he ang gagamitin natin sa English. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, dito sa drawing, itinuturo yung isang lalaki. Okay? Ang sabi niya, he, pag sa English. Pag sa Tagalog, siya. Okay? Okay, alamin naman po natin ang ibig sabihin ng she. She ay ginagamit kung ang ituturo mong tao ay isang tao lang. Ganon din, isang tao lang din po ituturo natin sa paggamit ng she. At ang kasarian ng taong iyon ay isang babae. So kanina lalaki ang ating itinuturo, ngayon naman ay babae. Pag gagamitin natin ang salitang she. Sa Tagalog, ang she ay alinman sa salitang siya o niya. Ganon din po sa Tagalog, siya o niya. Pero sa English, pag i-English nyo po, tapos ituturo nyo yung isang babae na isang tao na ang kasarian ay babae, ang gagamitin nyo po ay she. Okay? Kaya mapapansin nyo, sabi dito sa drawing, tinuturo yung babae. Ang sabi niya, she. Sa English, sa Tagalog naman ay siya. Okay, ngayon alam nyo na ang ibig sabihin ng he at saka she. Ngayon, paano gumawa ng English na mensahe gamit ang he at she? Yan naman ang pinaka-importante. Alam nyo nga yung salita, pero hindi nyo naman
alam kung paano gamitin pag gagawa kayo ng English, di wala rin. Kaya ito po, ituturo ko na sa inyo. So, ang una nyo po dapat malaman ay itong salitang is sa English. Okay? So, basahin ko po muna. Kasamahan ito ng he o she na tumutulong na ipaalam natin sa Amerikano na yung tao na itinuturo natin ay isa lang. So, kung mapapansin nyo, sinabi, kasamahan ito ng he o she. Tingnan nyo yung halimbawa natin. He is a carpenter. Tingnan nyo, magkasama sila sa ating mensahe. Yan ang ibig ko sabihin, magkasama sila. Okay? Tapos, ito po ang dahilan kung bakit is ang ginamit ko pagkatapos ng he o she. Itong is, siya ang taga-konekta sa pagitan ng he at ng iba pang salita. Yung sinasabi kong iba pang salita ay itong a carpenter. Iba pang salita yan. Di ba maliban sa he, sa ating mensahe. Siya ang taga-konekta sa dalawang yan at siya ang tagabigay ng relasyon. Ibig sabihin sa tagabigay ng relasyon ay itong he na tao raw ay may relasyon sa salitang carpenter. Yun ang ibig sabihin noon. Binibigyan niya ng relasyon yung dalawang salita na pinagsama niya sa iisang mensahe. Kumbaga itong is taga-konekta. Okay? Tapos, siya na yung taga-konekta, pero tinutulungan niya rin na sabihin na yung ating pinag-uusapan ay isang tao lang. Kapag gumamit tayo ng is, ibig sabihin yung ating pinag-uusapan ay isang tao lang. Okay? Tandaan niyo yun. Kaya naman, ginamit natin ang is, di ba, itong he ay isang tao lang. Kaya, kung maiisip natin, itong he at saka is, iisa ang kanilang gustong iparating o iisa lang ang kanilang layunin na ipaalam sa Amerikano na itong he ay itinuturo ng is bilang isang tao lang. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Ang is, tinutulungan, ipaalam sa Amerikano na yung ating pinag-uusapan at ito nga yun, yung he, ay isang tao lang. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, kasasabi ko lang dito, kasamahan ito ng he o she na tumutulong na ipaalam natin sa Amerikano na yung tao na itinuturo natin ay isa lang. Okay? Sinasabi ng is, yung ating pinag-uusapan at itong ang he yun, ito siya ay isang tao lang. So, pangalawa, ang ibig sabihin ng is, ipinapaalam natin sa Amerikano na ang sitwasyon ng mensahe natin ay pang ngayon na sitwasyon. Ayun pa ang ibig sabihin ng is. Yun ang gustong sabihin ng is doon sa Amerikano pag sinabi mong is o isinulat mong is. Sinasabi mo na yung mensaheng sinabi mo ay ang sitwasyon ay pang ngayon. Tingnan nyo, siya ay isang karpintero ngayon. Hindi ko nilagyan ng ngayon kasi wala naman ditong now. Pero, pag in-English mo to, siya ay isang karpintero, tapos ang pagkakasalin mo sa English ay ganito, he is a carpenter, ibig sabihin niyan, siya ay isang karpintero ngayon. Okay? Ngayon, ang sitwasyon noong tao, nitong siya ay isang karpintero. Tapos, itong ito ay ginagamit para maiugnay natin ang he o she sa iba pang salita sa mensahe. Sa isang salita, ang is ang tutulong para magkaroon ng relasyon o koneksyon sa pagitan ng he o she at iba pang salita na nasa mensahe. At kasasabi ko nga lang po yan sa inyo na itong he at itong siya at karpentero, tinutulungan ng is para magkaroon ng koneksyon, para magkaroon ng relasyon sa bawat isa, para makapagbigay ng ideya na itong karpentero ay itong taong ito na
na itinuturo natin sa pamamagitan ng salitang siya. Kumbaga, itong siya ay isang karpintero. Okay po? Tandaan nyo na po yan, itong is, napaka-importante po. Binigay ko na po lahat yung mga dapat nyo malaman para sa is, para sa leksyon na ito. Okay po, tapos na po tayo sa is. Dito naman po tayo sa salitang was sa Ingles na dapat tandaan nyo rin. Kaparehas din ng ibig sabihin ng salitang is. Pero ang kaibahan lang ay ipinapaalam natin sa Amerikano na ang sitwasyon ng mensahe natin ay sitwasyon na pangnoon. So, yung is, ginagamit natin para maipalam na ang sitwasyon ng mensahe ay pang ngayon. Ngayon naman, ang was naman ginagamit para sabihin natin na pangnoon naman na sitwasyon ang ating ginagamit na mensahe. Halimbawa, siya ay isang karpintero noon. Pag gusto mo yan sabihin, itong siya ay isang karpintero noon, gagawin mo lang yung is ng was. Gagawin mong was. Itong he, pagkatapos ng he, was ang ilalagay mo para masabi mo yung noon. Okay? So, he was a carpenter. Siya ay isang karpintero noon. Okay? Bali, gusto ko pong ipalam sa inyo, itong noon, wala po dito sa English. Wala po yung katumbas na salita. Kaya lang po natin nalalaman na itong English na mensahe natin ay ang sitwasyon ay pang noon, gawa po nitong was. Yan po ang tulong niyan. Okay? Okay. Ang is at was, kapag nag-aaral tayo ng English grammar, ang tawag sa kanila ay alinman sa linking verb o auxiliary verb. Depende kung paano ginamit ang naturang mga salita. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Okay po, dito po muna tayo sa tinatawag na linking verb. Bali, yung linking verb, ang tinutukoy po niyan yung salitang is o was. Is lang po nilagay ko dito kasi ang halimbawa natin ay patungkol sa is. Okay? So, he is a carpenter. Siya ay isang karpintero o kaya isang karpintero siya. Okay? Alin man dyan ay katumbas ng, alin man dito sa Tagalog na mensahe natin na siya ay isang karpintero o kaya itong mensaheng isang karpintero siya, alin man dyan ay ang katumbas na mensahe sa English ay itong he is a carpenter. Mamimili na lang kayo kung alin dyan. Okay? Pero pag in English nyo, iisa lang naman ang katumbas. Ito yon. He is a carpenter. Ganito, guys. Pag sinabing linking verb, di ba sa salitang verb, yung verb daw ay alinman sa is o was. E di ibig sabihin itong is ay verb yan. Kapag ganyan ang sitwasyon na kung saan yung is natin o yung verb natin ay isa lang daw, yun yung senyales na ginagamit natin yung is natin bilang linking verb. Yun lang po yun. Kapag wala po siyang kasamahan na iba pang verb, di ba po ang is o was, kasasabi ko lang isang verb. Pero kung wala siyang kasamahang iba pang verb, kundi siya lamang, ibig sabihin, ginagamit natin siyang bilang linking verb. Okay? Itong linking verb, tumutulong para masabi natin yung ating pinag-uusapan, para masabi natin yung katauhan ng ating pinag-uusapan. Katulad nito, he is a carpenter. Siya ay isang karpintero. Kung mapapansin nyo, itong is tumutulong para masabi na itong salitang siya ay isang karpintero. Pag ganun tema ang gusto nyong gawing mensahe, linking verb ang gagamitin nyo para sa is o was. Okay? Tingnan nyo itong isa. Yung is o was, dito tayo sa baba. Itong is o was, gagamitin nating auxiliary verb. Ibig sabihin naman ng auxiliary verb, sa mensahe natin, meron tayong ginagamit na dalawang aksyon.
'Di ba itong is, action na 'to. Verb 'di ba? Ang verb kasi sa Tagalog, action na salita. Okay? So, itong is action o verb. E di isa na yan. Itong sleeping, natutulog, action na salita rin yan. Kasi talagang ipinapahayag niya yung yung pagtulog natin. Di ba pag natutulog tayo, talagang isang action yan. Di ba? Na tayo hihiga, tapos ay magre-relax hanggang yan nga, natutulog na. Isang action yon, isang uri ng action. At itong natutulog, ang tawag dyan, action na salita. Itong is, action din na salita yan, pero hindi talaga siya direktahang nagpapahayag ng action, di ba? Hindi katulad nitong natutulog. Pag ganyan ang sitwasyon, kung saan dalawa na ang verb, itong is saka sleeping, itong is hindi na linking verb, kundi ang tawag na sa kanya ay auxiliary verb. Auxiliary verb na ang gamit niya. Kapag sinabing auxiliary verb, bali ibig lang po sabihin na itong is na salita ay siya po ay katulong ng verb, ng isa pang verb. Kasi siya ay verb na, di ba? Siya ay katulong ng isa pang verb. Bali tinutulungan niya itong verb na ito, itong salitang sleeping. Bali itong sleeping, action na salita. Tapos itong is, action na salita pero hindi talaga siyang papahayag ng action. Itong sleeping, action na salita na nagpapahayag ng direktahang action. Kasi kung mapapansin nyo, ang sleeping, ibig sabihin natutulog. Diba? Okay. Itong natutulog, guys, pag in-English nyo itong natutulog, sa totoo lang, ibig sabihin niyan is sleeping. Okay? Kaya ibig sabihin niyan, kung hindi mo sasamahan itong salitang sleeping ng is, hindi mo masasabi sa tama talaga yung salitang natutulog sa Tagalog. Okay? Yun po yun. Kumbaga, kung hindi mo sasamahan ng is itong sleeping, kasi ang sleeping kasi ipinararating mo na ngayong sandaling ito, ngayong oras na ito, habang sinasabi mo yung mensaheng siya ay natutulog, yung tao talagang natutulog. Kung gusto mo yung ganong ideya, syempre gagamit ka ng sleeping kasi ibig sabihin nga ng sleeping natutulog. Pero kailangan mo nga alin man dito sa is o was kasi itong is tagasabi nga kung ngayon ba, 'di ba? 'Di ba ang gusto nating iparating? Ngayon siya natutulog, kaya is. Pero kung was, edi siya ay natutulog noon naman, 'di ba? Yung is sinasabi niya na yung pagtulog ng tao ay ngayong sandaling ito. Okay? Kaya ibig sabihin, sinasabi nung is yung oras nung pagtulog ng tao. Okay? Yun yung tulong na ibibigay niya sa ating aksyon na salita. Okay? Yun, kaya pag ganun po ang gamit ng is o was, ang tawag doon auxiliary verb. Pag tinutulungan niya pa yung isa pang aksyon. Okay? Okay. So, alam niyo na ang ibig sabihin ng linking verb at auxiliary verb. Ang linking verb, isa lang ang verb. Tapos, ang gamit natin ay alinman sa is o was. Ang auxiliary verb naman, gamit natin ng is o was, pero may kasamahang isa pang verb o isa pang aksyon na salita. Okay? Tapos, meron akong konting paliwanag dito. Pansinin niyo itong salitang I. Yan, salitang I. Pwede po natin yan itumbas sa is o was. Pero, kung may salitang I, okay? Katulad nito, siya ay isang karpintero. He, siya. Is, I. A, isang karpintero. Carpenter. Karpintero. Diba? Pero kung ganito naman ang iyong naging mensahe, isang karpentero siya, walang salitang I, ganun pa rin po ang dapat nyong gawing pagsalin sa English. Meron pa ring is.
Okay? Binibigyan ko lang kayo ng dalawang version o dalawang pattern. Kung ito man ang inyong maging mensahe, isang karpentero siya, walang I, dapat isalin nyo to sa English na merong is. Huwag nyo kakalimutan. Okay? Okay, ito na yung importante guys. Paano gumawa ng English na mensahe gamit ang he at she. So, ito po yung pattern sa paggawa ng mensahe sa English gamit ang he o kaya she. So, una, pag gagawa tayo ng mensahe sa English, dapat daw ang unang iposisyon ay alinman sa he o she. Isa lang pipiliin nyo. Pagkatapos niyan, isa lang din uli ang pipiliin nyo, alinman sa is o was. Kung gusto nyo yung pang ngayon, is. Pag gusto nyo yung pang noon na sitwasyon, was. Tapos, ang pwede daw natin isunod, alinman dito sa A, B, C, D, E. Pwedeng katangian, pwedeng katauhan o profesyon, pwedeng kondisyon, pwedeng aksyon na ginagawa sa sandaling sinasabi mong mensahe o kaya lugar. Okay? Tandaan nyo na po itong pattern na to para mabilis kayo makagawa agad ng mensahe sa English. Gamit ang he at she. At ipapakita ko sa inyo yung halimbawa. Okay, dito na muna tayo sa letter A. Ang ibig sabihin sa A, katangian ang gagamitin natin. He o she plus is o was plus katangian. Ito ang halimbawa. He is humble. Siya ay mapagkumbaba. Ibig sabihin, siya ay mapagkumbaba ngayon. Ngayong sitwasyon na to. O kaya, pwede natin sabihin, mapagkumbaba siya ngayon. Okay? Itong dalawang mensaheng ito, ang katumbas niyan sa English ay ito. He is humble. He, siya. Tapos, is, kayo nang bahala kung ang gagamitin nyo ay itong I o yung wala. Na basta dapat ilagay nyo. Kasasabi ko lang kanina, di ba? Tapos yung humble, mapagkumbaba. Okay? Mapagkumbaba siya, he is humble. Siya ay mapagkumbaba, he is humble. So, itong humble, yan yung katangian. Okay? Tapos, kung gusto nyo sabihin na hindi siya humble, lalagyan nyo lang ng not. So, he muna, tapos is, tapos pangatlo yung not, bago pa yung katangian. Kaya, ibig sabihin ng he is not humble, siya ay hindi mapagkumbaba ngayon. O kaya, hindi siya mapagkumbaba ngayon. Okay? So, itong siya, he. Tandaan nyo yung pwesto ha, kasi ang Tagalog natin bali-baliktad. Katulad nito, hindi, siya, mapagkumbaba. Kaya kailangan, tandaan nyo yung pwesto nung kada salita nyo, yung pattern natin, tandaan nyo, kasi yun yung tamang pwesto ng mga salita sa English na mensahe. Pag isasalin natin sa English na mensahe, okay? Magbigay ako ng halimbawa, hindi, siya, mapagkumbaba. Ang unahin daw ay he o she. E di, ito munang siya. Ayun, he. Lalaki ang ginamit ko. Tapos sumunod daw ay is o was. E di ba, ngayon, pang ngayon ang ating gustong sabihin, kaya is. Diba? Tapos, hindi, susunod ay not. Kasi yun ang gusto nating sabihin, hindi daw siya mapagkumbaba. E di ba yung hindi, pang tatlo. Ayun 1, 2, 3, pang tatlo. Saka pa yung katangian, mapagkumbaba, humble. Okay? Ganun po ang style dapat ha. Pag isasalin nyo sa English. Ito yung halimbawa naman pang noon. He was humble. Siya ay mapagkumbaba noon. O kaya mapagkumbaba siya noon. Ito, he was not humble. Yung nilagyan natin ng hindi. Tapos pang noon naman. Siya, he, I, was, hindi, not, mapagkumbaba, humble. Okay? Siya ay hindi mapagkumbaba noon. Pag ito namang nasa baba, siya muna, he. Tapos noon, was. Tapos not, itong hindi. Saka pa yung humble, mapagkumbaba. He was not humble. Hindi siya mapagkumbaba noon. Okay, pwede naman po ito. He o she plus is o was, tapos katauhan o profesyon. Pwedeng yun naman ang isunod nyo. Katauhan o profesyon. Halimbawa,
She is a pilot. Siya ay isang piloto. Siya, is, ay, a, isang pilot, piloto. O kaya piloto siya ngayon. O kaya piloto muna, siya muna, she. Tapos, ang susunod natin ay is o was. Siyempre ngayon, kaya is. Tapos, isang, a. Nalimutan ko ilagay, teka lang. Okay, yan, nilagay ko na po. Isang piloto siya ngayon. So, siya muna, she. Tapos, pang ngayon. So, isang ilalagay natin. Tapos, isang a. Tapos, piloto. Pilot. She is a pilot. Isang piloto siya. Okay? Ngayon. Tapos yan, papalitan nyo lang ng was kung gusto nyo na pang noon. Okay? Ganun po yon. So, dito na tayo sa C. Condition naman ang isusunod natin. Ganun pa rin ang pattern. He is healthy. Di ba ang healthy ay condition? Malusog. Kaya pwede. Pwede natin gamitin yung he is o he was o she is o kaya she was. Tapos ang kasunod ay condition. So, siya ay malusog. Siya, he. I, is. Tapos, malusog, healthy. Ngayon. Tapos, pwede ito, malusog siya. Siya muna, he. Tapos, ngayon, di ba? Is. Tapos, malusog, healthy. Malusog siya, he is healthy. Okay, ganyan po pagsasalin sa English. Tapos, itong isa, was naman yung pang noon. Okay? Okay, ito na may tuturo ko sa inyo, gamit na gamit, guys. Dapat, ito ang kasunod. Parehas din ng pattern, pero ang kasunod na ay action na ginagawa sa sandaling ito. So, ang ibig sabihin, yung action na sasabihin natin ay dapat, habang sinasabi natin yung mensahe, dapat nangyayari yung action ngayong sandaling ito. Okay? Ibig sabihin, pag ganyan daw ang action na sa sandaling ito ay nangyayari, dapat yung action natin ay naka-spelling sa pamamaraan ng tinatawag na present participle form. Okay? Dapat daw naka-spelling yung action na salita natin sa nakakabilang sa tinatawag na present participle form. Ipapakita ko po sa inyo. Tingnan nyo to, present tense, past tense, present participle. Ito na yon yung sinasabi ko. Past participle, future tense. Ibig sabihin, kung ang iyong action ay work, o kaya, ibig sabihin, di ba o kaya play, dito sa play, para mas maintindihan nyo. Kunwari, di ba ang play, ibig sabihin niyan, naglalaro. Ibig sabihin niyan, pag daw ganito ang ating pattern, he is, o kaya she is, o kaya he was, o kaya she was, yung action na salita natin na gusto natin sabihin na nangyayari ngayong sandaling ito habang nagsasalita tayo, kukuhanin mo yung spelling niya dito sa present participle. Okay? Katulad nito, play. Diba? Ang pagkukuhanan mo ng spelling ay itong present participle, kaya playing. Okay? Kung mapapansin nyo, she is playing tennis. Tingnan nyo, playing. Pagkatapos ng is, playing. Tingnan nyo, is, pagkatapos ng is, present participle form ng action. At ang action natin na ginamit ay itong play. At ang tamang spellings para sa play, pag naka-present participle form ay playing. Kaya yan, she is playing tennis. Okay? Tandaan nyo, lahat ng action na kukuhanan nyo ng spelling, tapos yung action na yun ay, ang gusto nyong iparating ay sa sandaling ito ay nangyayari ngayon habang nagsasalita ako, dito tayo kukuha sa present participle. Hindi sa present tense, hindi sa past tense, hindi sa past participle, hindi sa future tense. Dito lang.
Okay? Kaya yan, she is playing tennis. Siya ay naglalaro ng tennis. O kaya naglalaro siya ng tennis ngayon. Okay? Yan po. Bali itong tennis, ang tawag naman dito, complement. Yung taga-bigay lang, taga-dagdag pa siya ng ideya. Pwede naman po nyo dagdagan pagkatapos po nitong aksyon na ginagawa sa sandaling ito. Kung mapapansin nyo na kailangan pa ng iba pang ideya o iba pang salita para makompleto yung ideya ng inyong mensahe. Okay? So, siya, she, I, is, naglalaro, playing, ng tennis, tennis. Dito naman, naglalaro siya ng tennis. So, siya muna, she. Tapos, pang ngayon, is. Tapos, naglalaro, playing, ng tennis, tennis. She is playing tennis. Naglalaro siya ng tennis. So guys, ang ibig sabihin nito, dapat magkaroon kayo ng listahan nitong tinatawag na tenses of verbs. Ito, tenses of verbs. Magkaroon kayo ng listahan nito para alam nyo yung tamang spelling nung inyong action na salita pag nagamit tayo ng ganitong pattern. Okay? At gagawa ako. Banda-banda riyan. Okay? Pagkatapos lang nitong mga leksyon natin. Okay? Para hindi na kayo mahirapan. Okay. Huli na po to. Ang isusunod naman natin ay lugar. Pag gusto nyo pag-aralan yung mga lugar, pwedeng pag-aralan nyo sa English yung tinatawag na adverb of place. Okay? So, ito na po yung halimbawa. She is there. Siya ay nandoon. So, ang lugar dito ay itong nandoon. Nandoon siya. Okay? Siya, is, I, there, nandoon, ngayon. Okay? Pag ito naman, nandoon siya ngayon, ang una muna, siya, she. Tapos yung ngayon, is. Tapos yung there. Itong nandoon, there. She is there. Nandoon siya ngayon. Pwedeng ito. She was at the park. Siya ay nasa parke. O kaya, nasa parke siya noon. Was ang ginamit natin, kaya noon. Okay? Itong at the park, lugar din yan, di ba? Nasa parke. Okay guys, kung gusto nyo mas matuto pa sa paggamit ng he or she, meron pa akong gustong gawin, yung part 2. Abang-abang na lang po kung gusto nyo pang matuto itong he works well, she work well, at iba pa. Kung gusto nyo pong matutunan yan, abang-abang na lang po. Okay, so dito na lang po tayo. Tapos na po pansamantala yung ating leksyon. Sana marami po kayo natutunan. And kung may natutunan po kayo, sana may share din po sa iba para yung iba naman po ay matuto rin. Lalong-lalo na yung mga gusto maging teacher at saka yung talagang gusto magkaroon ng trabaho. Sana may share din po sa kanila. So maraming salamat po sa panonood. Good day po muli sa inyo.